opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Friday na! Monday pa lang. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 7 minuto makaraan ng... Anim na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pangulong Marcos bukas sa alok ni tulong ni billionaire Ramon Ang upang maibsan ang epekto ng baha sa Metro Manila. Ronda Pilipinas. Ugnayan ng Pilipinas at India dapat palalimin ayon sa isang ekonomista. Ronda Pilipinas. Ano yung mga sinasabi? Teknolohiya. Iba sa India, di ba? Bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis na isinusugod sa emergency room ng PGH, bahagya ng nabawasan. Ronda Pilipinas. Mga kaalyadong bansa ng Ukraine nanawagang isama ang Kiev sa peace. Ronda Pilipinas. Taguig at Pampanga magbabakbakan para sa kampyonato ng 2025 NBL Governors Cup. Ronda Pilipinas. Bagyong Goryo nasa loob na ng PAR. Ano ang dapat nating asahan sa mga susunod na araw? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Matet de Leon nagpaliwanag sa pag-iyak habang nagla-live selling. Ronda Pilipinas. Palaging nagpa-park ang iyong kapitbahay sa iyong driveway o sa inyong tapat. Alamin ang kaparusahan na nagpa-park na yan sa NBI. Naku, bawal ito! Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na meron lang piling oras para maging epektibo ang pag-workout? Alamin mamaya sa LPI. Let's prove it! Ronda Pilipinas. Bicol Express o biyaheng Laguna-Bicol ng Philippine National Railways umarangkada na, ha? Alamin natin kung tama o mali sa fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magdadrive ako hanggang Batangas. Ito yata yung yung nasa Skyway. Skyway. Alam ko yan. Perpetual revocation na yan ng lisensya, ha? Ang nagsabi mismo niya si Secretary Dizon, Vince Dizon, di ba? Ito ho yung nag-counterflow. Talino mo. Kala niya nasa ibang bansa siya. Ito ba? Ang sabi niya, kasi nakabukas, kaya pumasok siya. Lumalabas doon sa CCTV, nag-U-turn. Kumag ka talaga. Galing mo. Ay, nako.
Kitang-kita sa... Ito'y sumikat. Ano ba to? Sabado na madaling araw, linggo? Parang Sabado, no? Sabado. Oh, linggo ng madaling araw. Oh. Oh, lumampas ng Sabado. Nag-counterflow ang lolo mo. Ayan, yun Doon sa Skyway. Kaya pumipitik pa ng ilaw, oh. Oh, pumipitik pa ng ilaw. Ayos. Akala mo, nandun siya sa right of way niya, no? Kapal na mukha, sila pa rin ang Pumitik pa ng ilaw. Oo. Oh. Ngayon na ba? Andiyan na ba si Mayor? Oh. Bilis ah. Okay. Sige, unahin na natin to. Oh, sige. Daryl, nasa No linya problem. po. Kasi baka may meeting si oo Mayor. naman. Nasa linya po natin para pag-usapan po natin yung flood control project pa rin. Ha? Nasa linya po natin ang presidente po ng Metro Manila Council, si San Juan Mayor Francis Zamora. Magandang araw po, Mayor. Yes, magandang araw po at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo, nako, ito hong nagva-viral ngayon na hanggang parang itong weekend talagang kalat na kalat, Mayor. Itong pag-offer nitong si billionaire Ramon Ang para siya'y tumulong daw at walang gastos sa gobyerno dito sa problema natin sa baha. Paano ho tinatanggap po ng MMC ito? Yes, unang-una ako po ay nagpapasalamat sapagkat handa nga pong tumulong si Mr. Ramon lang sa atin. In fact, I am scheduling a meeting with him. He's already in coordination with his team. In fact, yung mga engineers po nila ay binubuo nila upang kami po ay makapagpulong. Ang gusto ko po talaga malaman ano ba yung talagang concrete measures na plano nilang gawin. No? Yes, napanood ko po yung kanyang interview last week. Ngunit hindi pa ho namin napapag-usapan talaga ano talaga yung specific na mga gusto niyang gawin upang ma-incorporate po natin sa mga hakbang na gagawin din po natin dito po sa Metro Manila Council. At yun naman po ay bagay na of course pinagpapasalamat natin sapagkat ang national government, yes, meron po tayong mga proyekto at programa pagdating sa flood control. Ang local governments naman po meron, although of course not as big compared to the national government because ang pondo naman po niyan talaga ay nasa national government. At kung tutulong po ang private sector, gaya po ng binanggit po ni Mr. Ramon, ang tutulong ng San Miguel Corporation, ay malaking bagay po yan sapagkat maraming mga problemang dapat masolusyonan. Halimbawa, ang mga dredging ng ating mga ilog, ang ating mga creek, no? Sapagkat yung dating lalim po ng mga ilog natin ay hindi na ho ganun ngayon, no? Mas mababaw na kung kaya't kaunting ulan lamang minsan ay umaapaw na po ang ating mga ilog at mga creeks. So we have to dredge all of this. Kinakailangan din natin po mag-improve natin mga drainage systems, yung mga lumang mga culverts po natin, kinakailangan lakihan para yung pagdaloy ng tubig po ay maging mas mabilis. At marami rin po kasi sa ating mga drainage systems na tayuan na ho ng mga structures, mga bahay, mga iba't ibang klaseng struktura. So kung tatanggal po tayo ng mga structures na ito at mayroon mga maapektuhang pamilya, saan po ba natin sila ililipat? No? At of course, yung problema ng basura. No? Kahit anong improvement pong gawin natin pagdating sa ating mga drainage systems, kung hindi po magiging disiplinado ating mga mamamayan at magtatapon pa rin po ng basura sa ating waterways, pabalik at babalik lang po ang problema. So ito yung mga bagay na binabanggit ko po, no? Ito yung mga general undertakings po natin talaga. And if the private sector will help, halimbawa, itong binabanggit nga po ni Ginoong Ramon Ang, no? Kung sila po itutulong na ponduhan ang mga bagay na dapat ating gawin, talagang malaking malaking ginhawa po yan sa atin sapagkat yung ating mga hakbang na gagawin will always need funding sapagkat halimbawa magde-dredging ka, no? Napakalaking pondo ang kinakailangan dyan. Heavy equipment po ang kinakailangan dyan. At that will entail funding. Right now po kasi ang proseso po, of course, national government ang ating funding pagdating sa flood control. Dumadaan yan sa mga procurement process, sa bidding process, maraming bureaucracy na pinapagdaanan. No? Pagdating po sa private sector, it should be a lot faster dahil kung San Miguel Corporation po ang nagawa niyan, approval lang na kanilang board yan, siya naman po ang head ng corporation. So, mabilisan na po dapat yan dahil hindi na ho siya dadaan sa bureaucracy ng gobyerno. So, I'm excited to meet him actually. No? I'm just waiting for a schedule. In fact, I just spoke with the head of government relations of San Miguel
2 hours ago. That's At good. sineset na po natin yung meeting with them so that when I eventually meet with our fellow mayors in Metro Manila, bilang presidente po ng Metro Manila Council, ay papakinggan po muna yung suggestion po nila, yung specific roadmap, ano ba yung gusto nilang gawin talaga para pag magpulong na po kami ng Metro Manila Council ay mailatag na po natin sa kanilang plano nga po ni Ginoong Ramon Ang. Of course, ako personally po, I'm speaking for myself as Mayor of San Juan. I welcome the support that he will be giving dahil malaking bagay po talaga yan sa atin. Mayor, do you share the discouragement, the sentiments of Sir Ramon Ang na parang pagod na rin eh. Parang siya na mismo yung gagawa dahil parang walang nangyayari dun sa mga flood control projects, Mayor. Your thoughts? Well, ako po, 6 na taon na po akong mayor. I was first elected 2019 and paulit-ulit na lang po talaga tuwing panahon ng tag-ulan ay hinaharap natin ang problema ng pagbabaha. But again, dito po sa San Juan, we have undertaken a lot of projects. Mayroon tayong mga bagong mga pumping stations. Nag-upgrade din po tayo ng ating mga drainage system. So, we have seen marked improvement in the last 6 years. But then again, flooding is still a problem. At very complex po ang problema ito. No? Hindi natin may tuturo sa ilang dahilan lamang. Napakaraming dahilan sa totoo lang. Nakakailangang solusyonan. So, yung binabanggit nga po niya na pagtulong, again, it is very welcome. At yung sinasabi natin paulit-ulit na tuwing tag-ulan, hinaharap natin, totoo naman po yun. Totoo naman po. No? So it's really best to take the problem head on. At malaking bagay din po yung binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. No? At talagang direkta niyang sinabi na ayusin ang flood control projects, no? Kailangan masolusyonan na talaga ang problema ng pagbabaha sa Metro Manila. So lahat po ito ay talagang magandang momentum from the SONA at ngayon nga po the President has directed the pertinent national agencies and departments to really ensure na maging maayos po ang implementation ng flood control projects natin. At ngayon nga po, pati ang private sector tumutulong na rin. Opo. Yung balikan ko lang yung sinabi nyo kanina, Mayor. Sabi nyo, kausap nyo kanina ang San Miguel, tama? Mga 2 hours ago? Yes, the head of government relations po. Nung Friday po, nakapag-coordinate na kami ni Mr. Ramon Ang. Kanina naman po, kausap ko na yung head of government relations po nila. So, we're just scheduling a meeting. At ang binanggit nga po ni Mr. Ang sa atin ay yung mga engineers po nila ay yun po ang mamimit po namin. At I'm just waiting for the schedule. Napanood ko ang kanyang interview, but what I want to hear really is ano yung specific actions that they would like to undertake. No? Ano ho ba exactly ang gusto nilang gawin? Para ho ma-align lang natin sa mga gusto din natin gawin po dito sa Metro Manila. Ibig sabihin po, hindi na ho ito dadaan sa gobyerno. Ang San Miguel grupo ay direktang makikipag-coordinate sa mga LGUs na, particularly po sa MMC. Ay, wala pa naman po tayong sinasabing gano'n. No? That's why I want to listen to their proposal. We have not met formally. Everything I know as of now is based on what I have seen in the media. Okay. So, kaya mas gusto ko hong formal na makapagpulong po sa kanila para malaman natin ano ba yung kanyang proposal. Ano ho bang paraan ng gusto nang gawin. Of course, anything that will be done has to be in coordination with the government sapagkat yun naman po kinakailangan po meron tayong talaga maayos na magiging structure. We welcome his help, of course, but again, yung paraan kung paano ito gagawin, kinakailangan merong proper coordination po sa atin sa mga lokal na pamahalaan at ganoon din po sa ating pamahalaang nasyonal. Kung kayo po ang bibigyan ng choice, Mayor, gusto nyo ba direkta na makipag-coordinate sa inyo ang San Miguel at wag nang idaan sa mga tulad ng pagdaan sa DPWH? Kung ikaw lang, yung para sa iyo, Mayor. Well, ako po, no? I know my problems in San Juan. Okay. At kumbaga kung ako tatanungin nyo at kung meron akong kapasidad na pondohan lahat yan, I would more or less know what has to be done. No? So,
kung kami po ay magpulong na, mababanggit ko sa kanya. Mm. Halimbawa, sabihin ko, ito po ang kailangan namin, dredging ng San Juan River, Oo. dredging ng aming mga creeks, Oo. additional pumping stations, at relocation po sa mga ating mga mamamayan na maaring tumira na dito sa ating mga drainage system sapagkat we will have to really remove the structures at kinakailangan silang ilipat po sa ibang mga lugar. So ako, kung sabihin nila ang approach nila is directly they will want to coordinate with the local governments, kung yun po ang gusto nilang paraan, wala pong problema sa akin. Ngayon, kung gusto naman nila through MMDA or through the Metro Manila Council, wala naman may problema. We can adjust po. No? Again, I cannot second guess ano kung gusto nilang gawin. That's precisely why I would like to meet with them po para malaman ko ano bang nasa isip nila. Oo. Last question, Mayor. Gusto niyo, kung meron hong sinabi si Yorme, parang last week ho yata, na mas maganda daw ang mga LGU na ang hawak ng pondo at proyekto ng flood control projects. Ano ho masasabi ninyo? Mas maganda ba ang mga LGU na straight ang mag-aasikaso ng flood control? Well, aralin po natin ito sapagkat ngayon ho kasi, no, national government po talaga, DPWH po, talaga ang nag-implement ng mga flood control projects natin. Apo. At kung magkakaroon man ng ganyang pagbabago ay ang nakikita kong paraan ay ita-download po sa mga local government units ang pondo. So again, yung ganito mga suggestions, magandang pag-aralan po ng mabuti. Tingnan natin kung ano magiging epekto po nito. No? Then again, what is important is whether it is the national government or the local governments that will implement, ay kinakailangan po ang pondo na ilalaan po rito ay magamit na maayos. Talagang may patupad po na maayos sa mga proyekto. Tama. At alam nyo, pangarap ko po no, dumating ang panahon na maging flood-free po ang lungsod ng San Juan at ang Metro Manila. No? And this is not impossible. Kinakailangan po lang natin na maging tapat sa ating mga tungkulin. Of course, it will need strong political will and proper planning. Dapat talaga hindi nga yung sabi mong San Juan lang gagawa, Mandaluyong lang gagawa, Quezon City lang gagawa. Because we are all interconnected. Tandaan niyo po, no? Yung mga drainage systems natin, konektado lahat yan. Tama. At hindi pwedeng pagpaplano natin na individual LGUs lang. So mahalaga rin po yung drainage master plan for Metro Manila. Ito po ay bagay na binanggit sa atin ni Chairman Donates ng MMDA. Tinatapos na po ng MMDA at ang DPWH po yan. So again, it is a very complex problem. Maraming iba't ibang components at dynamics ang kailangang i-consider. Ngunit ang maganda nga rito, pati po ang private sector tumutulong na at malay nyo, pagkatapos po ni Mr. Ramon Ang, sumunod na rin po yung ibang mga malalaking negosyante. Di Tama. ba? Oo. Maging ano ho siya, no? Siya yung magiging catalyst kung saan susunod na rin po yung iba. And it would be a very nice legacy for all these big businesses na meron silang ganitong naitulong po sa ating mga mamamayan. Ano ko lang naman po yan, no? Parang kumbaga nakikita ko lang it is a possibility that the others will also follow suit. Yun. Okay, Mayor, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Thank you very much, Mayor Francis Zamora, San Juan Mayor at MMC President. Ronda Pilipinas. At diretso na tayo sa ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Aram nating inamin talaga pag alam mo naging effective ito mga gagawin ng mga private sector. Parang inutil na DPWH dito. Hindi ba kayo nahiya? Di ba? Di ba? Ano yung sinabi ni Senator Lacson? 2 trilyon. Di ba? Halos kalahati, 1 trilyon nasa corruption. Yun lang. Ba yan? Hi, Pilipinas! Ito na ang ating live weather report. Hi, Pilipinas! May bagyo na naman tayong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong alas 10 ng umaga, unahin ko muna, backtrack lang tayo, baka kasi mamaya nakalimutan nyo paano ba na-develop itong si Goryo. Itong si Bagyong Goryo, yung matagal lang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nabuo dyan sa may northeast section ng monitoring domain ng Pag-asa.
Kagabi, around 11 o'clock in the evening, pumasok po itong si Severe Tropical Storm Goryo at sa oras po na ito, kasalukuyang namataan itong nasabing bagyo sa layong 1,180 kilometers, silangan po ng extreme northern Luzon. Sa latest update at data na mula sa Pag-asa, si Severe Tropical Storm Goryo ay may taglay na lakas ng hangin na abot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng mga abot ng 135 kilometers per hour. Pakanluran po o westward pa rin ang tinatahak na direksyon nitong si Goryo sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, umiiral po muli ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers at may hinang mga pagkulog o pagkidlat o thunderstorms. Dito po yan sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Batanes at Babuyan Islands. Habang localized thunderstorms lamang ang mararanasan ng malaki at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Speaking of severe tropical storm Goryo, sa kanyang latest na track and intensity forecast, unlikely, mababa po ang tsansa na direktang makaapekto itong nasabing bagyo sa ating bansa sa susunod na 3 araw. Pero kapag bahagyang bumaba po ang pagkilos nito si Goryo at naging southward o patimog ang kanyang pagkilos ayon sa forecast track, maaari pong magtaas ng signal number 1 sa may extreme northern Luzon. Hindi pa rin po tinatanggal ang posibilidad na mag-signal number 1 diyan. At inaasahan pa westward pa rin sa susunod na 24 hours ang kilos ni Goryo, pero may konting paglihis ito west-northwest o kanluran-hilagang kanluran simula po bukas ng tanghali hanggang sa mga susunod na araw. Sa ngayon, inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Goryo. Kung hindi Miyerkules ng gabi ay maaari pong Huwebes ng madaling araw. Wala pong nakatas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya for now, safe and good ang mararanasang weather conditions sa ating bansa. Pero 3-day weather outlook sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa, Metro Manila, asahan po mula Tuesday ang magkahalong init at ulan. May sikat ng araw simula bukas ang umaga hanggang tanghali, pero asahan ng mga panakanakang mga pag-ulan at may hinang mga kulog at kidlat sa Metro Manila po iyan. 26 hanggang 32 degrees. Maulang Wednesday po ang ating mararanasan at sa Thursday, nako, asahan ng malalakas na kulog at kidlat. May lakad ako ng Wednesday sa Thursday. May lakad Wednesday, Thursday. May lakad ako. Ayun lang. That's business, you know. Oh, that's money. That's a business. Para pumasok ang mga business. May business. Yung may business? Okay, sige ha. Pagiging mo yung business na yan. Metro Cebu naman po, may halong init at araw pa rin na bukas araw ng Martes. Pero Wednesday, Thursday, 2 araw na malalakas na kulog at kidlat. 25 hanggang 30 degrees, 31 degrees ang magiging temperatura dyan sa malaking bahagi ng Metro Cebu. Sa araw magdadrama ka na ba? Wala nang mukha makikita dito. Sa araw magdadrama ka na. Patay tayo dyan. Drama na. Si Daryl, kinonvert na. Sa Metro Davao naman po, buti na lang wala na tayong gagamitin dito. Sa anniversary ng DWIC, gawa tayong drama. Pwede. Sino mga naiisip mo bukod sa akin? Si Drew. Si Jun. Si Kuyang Jun. Pwede yun. Oh. Anong role niya? Amang Hari. Ay, wow! Kuyang Jun, no? Ikaw narrator, ganon. Ako narrator. Lupit mo. Kala ko naman mag-a-acting. Ay, hindi. Ano pala to? Pag dun sa segment may kakanta, siya. Si attorney, kunin natin. Si attorney Rante. At si Tony Remem, si Romy Mac. Si Anton pala, si Anton. Ay, oo naman. Payaso. Pwede. No comment. Mahirap na. Metro Davao, baka bukas tirahin ako na sa programa namin. Asahan ang magkakahalong init sa umaga tanghali at mga pagulan at may hinang kulog at kidlat for the next 3 days. 24 hanggang 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Ito mga padrama-drama natin ito, mako-convert to. At pag maganda to, pag may perang katumbas. Yan. Yun. Eto na, sunrise sunset natin. Tumilaok ang manok. Namamaos na siya, 5:42 ng umaga. At asahan po ang paglubog ng araw. Ay,
Yan ang literal na ano. Aga-aga nyo mag-away, ha? Oo nga. Wala pa yung tunog ng bubong ng oyero dyan sa bahay ninyo, ha. 6:21 po ng gabi, lulubog ang araw. Antabayanan po ang mga latest updates ukol sa bagyo. Yung next weather o tropical cyclone bulletin na ilalabas po mamayang alas 11 ng morning. So antabay tayo. Siyempre, bibigyan natin ng latest weather updates dito lamang sa DWIZ. Yan muna aking latest weather report. Whether you like it or not, dahil may araw, sulitin na muna natin. Ako po si Daryl Justin, nagpapaalala may araw, maglaba ka! Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Isang reminder lang po sa ating mga kababayan, huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo at kalusugan ko. Lahat tayo, miyembro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package providers para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click-to-call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka! Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. 31 minuto makaraan alas 10 ng morning. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagap po tayo ng isang report. PCSO na mahagi ng Chari Timba. Ito yung sinasabi ni GM. Yung kinukwento niya, Chari Timba at hygiene kits sa HQ Service Company. Alamin natin ang report mula kay Angelo Baino. Nag-turnover ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 500 charity timba at 100 hygiene kits sa Headquarters and Headquarters Service Company bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Personal itong ipinagkaloob ni Assistant General Manager for Charity Sector, Attorney Lauro Patiag, kay Major Philippine Army at Company Commander Eric Paligat. Nagpasalamat si Major Paligat at tiniyak na ipamamahagi ang mga donasyon sa marginalized at unprivileged school children upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Patuloy ang PCSO sa pagpapatupad ng proyektong pangkomunidad sa ilalim ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita, welcome kay Pangulong Bongbong Marcos ang alok ng tulong ng negosyanteng si Ramon Ang para maibsan ang naranasang pagbaha, lalo na po sa Metro Manila. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga katulad ni Ang at ang kanyang pinaalala na dapat talagang maging bahagi ng nation building ang private sector. Ayon kay PBBM, makikita naman sa mga proyekto ng San Miguel Corporation ang maayos na resulta kaya't handa ang gobyerno na makipagtulungan kay Ang. Bukod sa SMC, bukas naman din anya ang pamahalaan sa lahat ng tulong o gustong tumulong. Gayunman, inatasan ng Pangulo ng mga LGU na ayusin ang kanilang mga problema sa basura na pangunahing sanhi ng pagpalya at pagbara ng mga pumping stations. Ronda Pilipinas. Nakatakda na makipagpulong ang Metro Manila Council o MMC kay San Miguel Corporation President Ramon Ang para talakayin ang alok nitong tulong na resolbahin ang problema sa pagbaha. Ayon kay MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, layunin ng pulong na magkaroon ng linaw na detalye na posibleng ugnayan sa pagitan ng mga LGU sa NCR at SMC. Tinitingnan anya nila ang alok bilang oportunidad para makatipid ang gobyerno at mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto kontra baha. Hindi naman nagbigay ng detalye si Mayor Zamora kung kailan sila magpupulong ng Metro Manila Mayors at ni Ramon Ang. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aga po tayo ng mga reports. Alok ni Ramon Ang na lutasin ang problema sa baha sa Metro Manila, patunay na maaring manguna ang
private sector sa pagresolba sa ilang suliranin sa bansa ayon sa Senado. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Maaari talagang manguna ang pribadong sektor sa pagresolba sa ilang karaniwang issue na kinakaharap ng ating bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito ay pinakita ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation sa pag-aalok na lulutasin niya ang problema sa baha sa Metro Manila nang walang anumang magiging gastos mula sa gobyerno. Sinabi ni Gatchalian na naniniwala siya na may mahusay at malaking magagawa ang pribadong sektor sa paglutas sa problema ng bansa tulad ng baha dahil sa kanilang kahusayan at pagiging mabilis kumilos. Pinasalamatan ni Gatchalian si Mr. Ramon Ang sa pagbuboluntaryo na tumulong at maging katuwang sa paglutas sa matagal ng problema sa baha sa Kalakhang, Maynila. Maging Senator Panfilo Lacson ay nagsabi na napakaganda na naging alok ni Ramon Ang. Magandang pagkakataon niya ito para manawagan ng Malacanang sa lahat ng mga bilyonaryo na nakalista sa Forbes na magtulong-tulong at magalok din ng resources para lutasin ang lumalalang problema sa baha sa Metro Manila. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Pagka naging effective yan gagawin ni Ramon Ang. Kakaiya. Tapos ang gastos pala ni Mr. Ang, wala pang 1 bilyon. Kakaiya. Okay, tanggap po tayo ng isa pang report. House Leader umaasa na muling magkakaisa ang Kamara at Senado sa impeachment proceedings. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Umaasa si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na magiging mas maayos at nakabatay sa issue ang ugnayan ng Senado at Kamara kasunod ng tensyon na idinulot ng mga maaanghang na pahayag sa nakaraang impeachment proceedings. Sa isang pulong balitaan ay nanawagan si Garin na magkaroon ng pagkakaisa at ibabatay ng mga mambabatas ang mga debate at talakayan sa tunay na issue. Sa halip na mauwi sa personal na atake, patutsyada o panlalait, binigyan din ng mambabatas na sa nakalipas na botohan kaugnay ng impeachment case sa ilang senador ang nakapagbitaw ng hindi magagandang pahayag na nakasira lamang sa liderato o imahe ng Kamara. Dagdag pa ni Garin na hindi nakikita ang malawak na trabaho at dedikasyon ng mga kongresista, gayon din ang pagsisikap ng Speaker of the House na sa pagtugon sa mga problemang inihahain ng mga miyembro ng Kamara. Nanawagan ng Lady Solon na ibalik ang mataas na pamantayan ng etikal na asal, diplomasya at profesionalismo sa lehislatura. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Garin. Bahagi rin po, yung pong pagtitiyak po na yung mga bagay na hindi nakakain ng taong bayan pero mahalaga sa kanya, mahalaga sa demokrasya, ay talaga maipagtanggol pa rin po ng Kongreso. So kasama ho dito, yung pong pag-hold accountable ng high public officials sa kanila pong mga ginagawa habang sila po ay nasa tungkulin. So, it is a setback na na-archive po itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, pero I think the House leadership had already made it clear na bagamat nangyari po ito, tuloy po ang laban. At yan ang tinig ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Saglit. Hindi yun yung tinig. Hindi yung... Baka magalit sa atin, Siko. Sino yun? So, hindi po yun yung boses ni Kong Janet Garin. Tingnan mo nga kung sino yun, pare. Ha? O, check mo nga. Bigay mo sa akin kung sino yung nagsalita na yun. Ha? Hindi po yun yung boses ni Ma'am Sharon Garin. Pambira. Oo, para yan? Technical na problema. Tanggap tayo ng isa pang report. Ayudang ipinamahagi sa mga pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila. Umabot na sa 13 million pesos. Alamin natin ang report ni Patrol 38, Jen Patrolya. Jen! Mahigit 13 million pesos ang ipinamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa 9 na raang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Tondo, Manila. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang payout ng Emergency Cash Transfer Program alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad maghatid ng tulong sa mga biktima ng sunog. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, bawat pamilya ay tumanggap ng
ng 15,109 pesos bilang dagdag sa naunang food packs na ipinadala ng kagawaran. Mahalagaan niya ang cash assistance dahil may kanya-kanyang prioridad ang mga pamilyang apektado ng sunog at ng sunod-sunod na kalamidad, kabilang na ang bagyong Krising, Dante, Emong at malakas na habagat nitong Hulyo. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Matapos ang ilang reklamo sa mahal na pasahe sa aeroplano, pamahalaan hinimok na magtakda ng temporary cap sa airfare. I agree. Alamin natin, nagbabalik sa report si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Hinimok ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson ang pamahalaan na magtakda ng pansamantalang cap sa pasahe sa mga eroplano para sa mga lokal na destinasyon. Batay sa inihaing House Resolution number 30 ng mambabatas, pinaimbestigahan ang anyay naka-alarma at mahal na airfares na sinisingil ng iba't ibang airline companies. Kinwestiyon ni Singson ang mataas na pasahe sa mga eroplano sa mga kilalang lugar sa bansa, kabilang na ang Boracay, Cebu, Bohol, Siargao at Palawan. Anya marami ng reklamo ang mga pasahero laban sa umano'y predatory airfares at tila pinapasa ang mataas na halaga ng langis sa mga consumer. Nagbabala si Singson sa posibilidad na magdulot ito ng pagbagsak ng travel demand na nakakaapekto sa aviation sector maging sa sektor ng turismo. Binigyan din ng kongresista ang kahalagahan na malaman kung bakit pinapayagan ng Civil Aeronautics Board o ang CAB ang mga airline company na maningil ng sobra-sobra habang kailangan maglatag ang Kamara ng Legislasyon para sa proteksyon ng mga pasahero. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Investigasyon at pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungeros tuloy pa rin kahit may ulat na inareglo ang pamilya ng ilang biktima. Alamin natin ang report ni Patrol 24 June Samson. Kuyang June! Kuyang Dennis, kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap sila ng mga impormasyon na ilang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang di umano'y inareglo na para umatras na lang sa kaso. Sinabi ni Justice Secretary Christine Remulla na batay sa kanilang informante ay ilan sa mga complainant ang nakipagkasundo o nakipag-areglo na lang. Sinabi ng kalihim na hindi pa naman tiyak kung totoo nga ba ang naturang impormasyon, pero siniguro niya na ipinagpapatuloy pa rin nila ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga karagdagang kaso. Iginiit ni Remulla na ito kasi ay interes at para sa kapakanan ng bayan, kaya hindi umano siya papayag na pera-pera na lamang ang mananaig patungkol sa issue at dapat managot sa batas ang mga salarin. Kaugnay niyan ay tumanggi munang sabihin ni Remulla kung magkano ang umano'y areglo na ibinigay sa bawat pamilya o mga kaanak ng nawawalang mga sabungero. Patrol 24, Kuyang June Kuyang. Paano yan? Pag wala ng complainant, wala ng kaso. Ano naman to eh. Si Patidoman nandun pa pala. Oo. Saka napakarami naman itong kaanak na naghahabol. Kaya maski kung totoo man na naareglo na iba, meron pa rin maiiwang mga complainant. At yung magkapatid na Patidongan, tama ka, nandiyan pa rin naman. Tama. Kasi mararamdaman naman ng DOJ yan kung hindi na interesado yung mga pamilya no? Mararamdaman nila yan. Kapag nagkakaroon kasi ng pagpupulong doon sa opisina mismo ni Secretary Remulla, ay ilan na lamang yung dumarating. Kaya nabuo yung kanilang impormasyon na naareglo na iba dahil hindi na rin nakikipag-coordinate sa kanila. So doon pala nakikita na nila. Isa pa. Ang isa pa dyan, Kuyang Dennis, kahit na halimbawa na magsiurong lahat yan, halimbawa lamang, pwede namang maging complainant dito ang Estado. Pero magiging weak yung kaso. Kung sakali.
hihina yung kaso pag nagkaganon. Oo nga. O teka muna, maiba tayo kuya ha. Tayo'y magchismisan ng kaunti ha. May oras pa naman tayo. Basta konti lang, no? Konti lang naman eh. Tayong dalawa lang naman nagkakarinig yan. Tayo lang naman eh. Tayo lang naman. Yung pagkakalaglag sa listahan ng JBC kay Secretary Remulla, tuloy na. Hindi, paano yung ombudsman? Nako, yan ang pinagtatanong-tanong namin lagi sa kanya. Oo. Ang sabi niya, ay fake news daw yon dahil wala pa naman daw nilalabas sa listahan ng JBC. Okay. At tinanong din namin yung paborito mo, si Atty. Camille King, yung spokesperson ng maganda. Ang sabi niya, hindi pa naman daw nagpupulong ulit ang JBC para buuin na nga yung shortlist. Oo. Kasi nung aking research, kasi parang ayaw yata ng JBC ang pag may nakasampang kaso di ba, sa mga kandidato? Meron kasi siyang pending case doon sa ombudsman tungkol doon sa isinampang reklamo o kaso ni Senador Amy Marcos dahil doon sa pagkaka-aresto at pagpapadala sa dahig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang posibleng dahilan at yan yung lumulutang na dahilan, Kuyang. Merong isang nasisilip silang posibleng mangyari. Kung biglaan daw madidismiss yung kaso at tapos i-appoint na si Remulla. Pero ang tawag nila dyan, midnight deal. Ikaw ha? Hindi ako ay nakasilip nun ha. Sinabi lang sa amin. Ikaw ha? Marumi kayo mag-isip ha? Maraming salamat, Kuyang Jun! Yes, Kuyang Dennis, Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kasi ang gusto ng JBC, yung mga kandidato for ombudsman, Ate Juday at Kuya Drew, dapat malinis. So may sinampang kaso itong si Senator Amy, nakita ko doon sa article si Senator Amy pa rin nagsampa ng kaso. Yung tungkol ko doon kay former President Duterte. Teka muna, time check muna tayo. Oras sa Pilipinas! 9 na minuto ba bago mag-alas 11 ng morning? Sa balitang sports naman, Taguig at Pampanga magbabakbakan para sa kampyonato na to ng 2025 NBL Governors Cup. Alamin natin ang ulat mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Magtatapatan na sa finals ang Taguig at Pampanga matapos pataubin ang kanilang mga kalaban sa playoffs ng 2025 NBL Governors Cup sa June Dueñas Gym sa Taguig City. Sa first game, nilampaso ng Tigas Kapampangan ang Nueva Ecija Granary Buffalos sa final score na 102-89. Nagpasabog si Jenmar Burgais ng 28 points, 9 assists, 5 rebounds at 3 steals upang makamit ang tagumpay ng Kapampangan. Sa ikalawang laro naman, sinilaban ng Taguig Generals ang Zambales Constructicons sa final score na 114-104. Pinanguna ni Dan Anthony Natividad ang koponan at nagtala ng 24 points, 4 rebounds, 7 assists at 3 steals. Dahil sa mga panalong ito, nasungkit na ng Pampanga at Taguig ang kanilang ticket sa championship round ng 2025 NBL Governors Cup na mapapanood ng live at exclusive. Dito lamang yan sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang aking sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Matet De Leo nagpaliwanag sa pag-iyak habang nagla-live selling. Alamin natin ang balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Matet De Leon na mahina siya pagdating sa kanyang yumaong ina na si Nora Honor. Ito umano ang dahilan kaya siya napaiyak habang nagla-live selling. Sa interview kay Matet ni Chinky Tan, inamin na aktres na talagang nasaktan siya ng banggitin na isang basher ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Ayon kay Matet, nakita na niya ang komento na nasabing basher na wala na siyang project pero hindi niya ito pinansin dahil nagla-live selling umano siya dahil binayaran siya ng brand na kanyang itinitinda. Pero noong nakaharap na raw siya sa camera para ipakita ang produktong kanyang ibinebenta ay lumabas ang isang komento na suplada yan kaya iniwan ni Ate Guy.
Hindi niya raw napigilan ang kanyang sarili na sumagot sa nasabing komento dahil talagang tinamaan siya dahil binanggit na nito ang kanyang ina. Ayon pa rin kay Matet, wala siyang pakialam kung sabihan man siya ng kung ano-ano, pero wag na wag lamang daw idamay ang kanyang ina dahil talagang hindi niya raw mapipigilan ang kanyang sarili na magalit. Sana raw ay respetohin naman ang pagkamatay ng kanyang ina at wag nang idamay ito kung galit man sa kanya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ba, palaging nagpa-park ang iyong kapitbahay sa iyong driveway. Hindi ka tuloy makapasok, hindi ka tuloy makalabas. Alamin natin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Palaging nagpapark ang inyong kapitbahay sa inyong driveway o sa inyong tapat? Nako, bawal ito. Don't block the driveway. Yan ang kadalasang makikita mong nakapaskil o kung minsan nga nakasulat pa gamit ang pintura sa gate ng inyong kapitbahay. Pero paano kung ang inyong driveway ay madalas harangan ni neighbor at nung nakiusap ka, sila pa ang galit at tila gusto pang mang-away? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 46, Paragraph F ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, mahigpit na pinagbabawal ang pagparada ng anumang sasakyan na maaaring humarang o makaistorbo sa access ng isang private property. Ang sinumang lumabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 2,000 piso. At kung sakaling nakiusap ka naman sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang pumaparada, maaari mo silang kasuhan ng paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation, kung saan sila ay maaaring magmulta o makulong hanggang 30 araw. Kaya kung mayroon kang sariling sasakyan, maghanap ka lang ng lugar na mapagpaparkingan. Konting hiya naman, hindi yung ikaw pa ang galit kapag sinasabihan. Hindi rin porket maluwag ang pwesto, ikaw na ay mangiistorbo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kahit hindi mo pa alam ang lahat, pwede ka nang magsimula. Kulang ang pagiging marites mo. At bago tayo magpaalam, wait, tika muna. We're saying happy birthday kay Ma'am Sharon. Yeah. Meron ka ba happy birthday dyan? Ma'am Sharon Tan, ang better half ng aming boss na si Boss Edgar, nag-celebrate ang kanyang birthday kahapon. Ma'am Sharon, happy birthday! Bata-bata! Happy birthday, Ma'am Sharon! Maraming salamat, Pilipinas. At tawayan na po susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio. Kasama sina Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.